Proyekto Helmo. Muli, dahan-dahan akong lumabas ng quarter ko. Binaybay ko ang gilid ng bahay papunta sa kung saan ako huling pumwesto. Lumiko sa kanto papunta sa likuran. May mga tambak doon, mga goma, mga kung anong mga kahoy na parang ginawang apakan. May mga hagdan na nagagapangan na ng mga baging. May mga tela o punit na mga tela na hindi ko alam kung saan nanggaling. Nakita ko ang maliit na bintana. May mumunting ilaw doon sa loob na yon. Hindi ako nagkakamali. Ito ang isa pang kusina na pinusukan ko. Base sa pagkakatanda ko sa itsura ng bintanang yan, ito yung parte din na hindi sa akin pinapapuntahan ni Nanay Asing. Tambakan lamang umano itong likuran na ito at hindi ako pwedeng malagi o gumawi dahil baka may ahas o magagalit ang mga ason. Pero noong oras na yon, hindi ako nagdalawang isip na lumapit. Pero dahan-dahan dahil ayaw kong gumawa ng kahit na anong ingay na siyang magiging dahilan para marinig at malaman nilang ako yon. Meron akong naririnig na ingay sa loob. Dalawang uri ng tunog. Ang isa ay tunog ng nagpupumiglas o nagwawala na alam kong tao nun. Ang isa ay tunog ng magkahalong taong para bang sinasapian. Hinihingal ito ng malalim at boses na pabulong pero may kasamang angil. Nanlalaban. Naghanap ako ng tungtungan kung saan pwede kong maabot ang maliit na bintana na yon. Meron akong nakita pero natatakot ako gawa ng nakatabi ito sa may hilera ng lumang yero. Baka mamaya, di ba, tumunog pa. Pawisan akong dahan-dahang umatras at bumalik sa gilid ng iskinita. Pagkatapos noon ay bumalik ako sa may kwarto ko. Ano kaya ang meron doon sa kusina na yun, no? At bakit parang katayan ng tao? Kahit na takot at siguro sa kakaisip ay nakatulugan ko ito. Nagising ako sa pagkatok ni Nanay Asing. At mula nang magising ako nung sumunod na araw ay mas marami na akong napapansing kakaiba noon sa pamilyang Ason. Pati kay Nanay Asing na alam ko sa sarili kong hindi lamang dala ng paranoia. Kapag umaalis ang pamilya, sa likod ng pajero ay laging may inilalagay si Padre de Pamilya na sako. Kapag dumadating naman ng mga ito, ang anak, madalas ay nakatakip ng panyo ang buong kanang kamay. Puting panyo ito na mansyado ng kung anong kulay pula. Kapag umaalis naman sa gabi ang Padre de Pamilya, pagbalik nito, madalas putikan na ang gulong ng kotse at may mga pagkakataon na merong mabigat na kung anong isang sako na solido ang laman na binibitbit si Nanay Asing pasakay sa pajero na ayaw ipabuhat sa akin. Sa magkahalong kuryosidad at paranoia, tumiyempo ako, Sir Seth. Isang hapon ay wala na naman ang pamilya. Umalis si Nanay Asing. Nagpaalam ito sa akin na may bibilin lamang umano. Kapag ganitong pagkakataon, kinakandado ng matandang kasambahay ang lahat ng pasukan ng bahay. Kaya walang sino man maski ako ang makakapasok pero hindi naman yun yung pakay ko eh. Nang alam kong wala na si Nanay Asing sa parameter ng lupain, dali-dali akong lumabas at dumiretso sa likod gilid ng bahay kung nasaan ang bintanang yon.
hinatak ko yung ginawang patungan na parang hagdan. Siguro sa dating gumawa o nag-renovate ng bahay. Inilapit ko ito doon sa may gilid ng bintana. Umakyat ako at sinilip. Sakto. Saktong-sakto lamang ang level ng mga mata ko para makita ang lahat sa loob nun. Malinis ang loob. Gaya ng nakita ko noong pasukin ko ito, pero kahit papano ay alam kong merong mali. Naisip ko noon, makakatsyempo din ako. Natapos ang hapunan. Pumasok ako ng kwarto at ganun din si Nanay Asing. Dumating ang pamilyang Ason. Nagmatsyag ako ng mga ilang gabi hanggang sa mangyari ulit ang gabing umalis si Sir Ason. Pagkatapos mahatid ang pamilya niya. Makalipas lamang ang ilang sandali ay dumating na naman ito. Hinintay ko ulit ang mga ilang minuto matapos itong pumasok. Saka ako pumanik sa likurang parte ng bahay. Dahan-dahang umakyat sa may inilagay ko sa likuran. Dahan-dahang sumilip sa bintana. Ang nakita ko, Sir Seth, ang masasabi kong nagpatrauma sa akin na halos bumaliktad ang sikmura ko. At kung hindi lamang ako nakakabalansi ng maayos ay siya pang rason ng muntikan ko ng ikahulog sa pinapatungan. Alam kong hindi ko kayo makukumbinsi lahat maski ikaw, Sir Seth, pero sa may simentadong lamesa sa gitna ng kusinang yon ay isang katawan ng tao. Katawang kulang-kulang na ang parte. May butas sa parteng kanan ng tiyan na kung hindi ako nagkakamali ay sa may parteng atayon. Nakabalik ko ang isang parte ng paa na halatang balina. At ang hindi ko makakalimutan sa lahat ay ang dilat na mata ng bangkay na ito. Habang merong dalawang nilalang na parang mga taong lobong, may maninipis na balahibong kinakamay lamang ang pagwarak ng katawan na yon. Ang iba, inunguya. At ang iba ay inilalagay sa may palanggana na para lamang nagkakatay ng isang hayop. Hindi ako nagtagal doon. Dahil sadyang umikot talaga ang paningin ko sa hilo, Sir Seth. Dumapa ako sa kinapapatungan ko. Maluha-luha na pinipigil na umiiyak. Naalala ko ang sinabi sa akin ng tindero ng gulay sa palengke na umalis na ako habang hindi ako ang kinakatay ng pamilyang yan. Pawis ang lumalabas sa katawan ko pero daig ko pa ang nakapasok sa may ref habang nakahubad. Dahil sa lamig na pumapasok sa loob ng katawan ko na dahilan ng panginginig-nginig ko noon. Paupo sandal ako sa pader habang binabagtas ko ang daan pabalik sa kwarto ko. Nibibig ko, Sir Seth. Hindi ko mapigil sa pagkanga. Hindi ko matikom na ang laway ko ay tumutulo na. At kahit mismong ang laway na yun ay hindi ko malunok o maibalik sa lalamunan ko. Kahit na ata pati hangin na sinisingop ko, may lasang hindi kaaya-aya na binabalik ng tiyan ko palabas noon. Daig ko pa ang lasing na nahilo sa biyahe na merong sakit. Pagkapasok ko sa may kwarto, napansin kong hindi na ako makahinga. At sa arenola ay hindi ko napigilang sumuka noon. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Nanginginig, nangangatog. Kahit natakip ako ng kumot buong magdamag ay tulala lamang akong tinititigan ang pintuan at bintana. Habang hawak-hawak ko ang nag-iisang tubo na nakalagay sa ilalim ng higaan kong matagal na.
Ewan ko kung nababaliw ako pero ang nasa isip ko noon, kahit na sino pa ang papasok sa kwarto ay papaluin at tutusukin ko ng tubo na yon. Madaling araw na nang may masmasan ako. Wala akong tulog. Dito sa unang pagkakataon ay naabutan ko ang paggising ni Nanay Asing. O ang tanong, natutulog nga ba? Nakita ko itong lumabas na merong daladalang supot at isang maliit na parang banig. Nakarolyo yon. Diretso itong lumabas ng gate ng bahay, Circe. Palayo ng palayo. Alam ko talagang malayo itong naglakad kasi tanaw ko pa ito. Pero makailang minuto pa lamang ang lumipas ay napaliyad ako sa gulat nang marinig ang katok niya sa pintuan nun. At ang sabi nga ay gumising na ako. May kakaiba din talaga kay Nanay Asing, no? Muli akong nakaramdam ng takot at nginig. Wala pang liwanag nun. Wala pang araw. Takot na takot akong lumabas. Maya-maya pa ay binalikan ako ni Nanay Asing. Sinagot ko na lamang ito na masama ang pakiramdam ko. Hindi naman ito nag-react ng mali o kung ano. Ang sabi ay lumabas na lamang umano ako at kung gusto ko daw ba na gawan niya ako ng lugaw nun. Wala na akong gana nun pero nung marinig ko pa ang sabi niya na may natira pa umanong giniling na karne, parang babaliktad na naman ang sikmura ko sa pandidiri nun. Saan galing yan eh? Wala naman kaming biniling giniling eh. Nung totally na magliwanag na, saka ako lumabas. Kukuha pa sana ako ng rake panglinis ng mga dahon nang mapatingin ako sa malaking bintana na katabi ng main door. Andon si Ma'am Ason. Nakatingin sa akin. As in tayong-tayo ito na parang nakakita ng pagkain. Nung napansin niyang nakipagtitigan ako sa kanya, kumaway na lamang ito at naglakad papalayo dun sa bintanang yan. Nung sumikat na ang araw at nakaramdam na ako ng init galing dito, para na akong nabuhayan ng loob nun. Nagpaalam ako kay Nanay Asing. Sabi ko kung pwede ay uuwi muna ako kay Lola. Ang dinahilan ko, namimiss ko na ito. Parang homesick ang pagkaka-explain ko doon. Dineretso ko na din sila na sinabing baka hindi na ako magtrabaho kasi nag-iipon lang naman ako para sa luho ko. Kita ko sa mukha at pagtango ni Nanay Asing na naiintindihan niya ako. Na para bang hindi na ito nagtataka. Ang sabi niya lamang sa akin, Sir Seth, basta siguraduhin ko daw na malinis ang quarter ko o kwarto at wala akong maiiwang gamit na pag-aari ko doon. Magtatanong pa sana ako kung kailangan kong magpaalam sa pamilyang Ason pero ang sabi niya, siya na daw ang bahala sa akin. Pinaalis ko lamang ng hapon ng pamilya. Saka na ako nagpaalam kay Nanay Asing. Ang sabi nito, ipapadala niya na lamang umano kay Aling Landa ang sahod ko. At bago ako umalis ay nagsabi ito ng mga katagang para bang nananakot, Sir Seth. Ganito ang pagkakasabi niya noon. Basta iho, tandaan mo alam ko at ng pamilyang Ason kung saan ka nakatira. Diretso akong naglakad pagkatapos kong narinig yon at hindi ko na ginawa pang lingunin ang bahay o mansyon na ito. Sa jeep, pauwi sa amin. Nakaramdam ako ng kaluwagan pero alam kong sinisinat pa rin ako noong mga panahon na yon. Pero okay na yun kako. Pagkarating ko sa bahay ni Lola, napansin kaagad ni Lola ang pagkalamya ng katawan ko. Pinagluto niya ako at nabuhayan lamang ang dugo ko sa katawan ng luto niya. Humagod talaga sa lalamunan ko hanggang sa tiyan ko yon.
Bukod sa natatakot ay hindi ako palakwento kay Lola Circe. Kaya hindi ko sinabi ang kung ano man ang nadatnan ko sa bahay na yon. Pero dahil alam ni Lola ang tungkol sa pamilyang yon o sa angkan ng mga yon, na mga kilala nga at bantog na mga mayayaman, ang naitanong na lamang sa akin ni Lola ay, totoo bang dalawa ang kusina nila, kagaya ng iba nilang kaanak? Nakayuko kong sinagot si Lola sa tanong niya. Opo Lola, dalawa ang kusina nila. At nakita ko ang pinagkaiba ng dalawa. Basta isang para sa mga bisita o kasambahay, at isa para lamang talaga sa pamilyang nakatira